Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay panibagong araw, panibagong istorya. Pero tayo magsimula ay nais ko munang bigyang pansin ang ilan nating mga tagapakinig. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyong suporta at pagsubaybay sa ating gabing kwentuhan. At sa iba pa nating mga kadilim, nais din po namin kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pagsuporta. Kung bago ka pa lamang po sa aming channel, ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan kami gabi-gabi sa aming mga kwento. Kung nais nyo rin po ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Magandang gabi po, Kuya Jovi. Isinusulat ko itong kwento hindi lang bilang pagbabahagi, kundi bilang babala na rin. Sana maikwento nyo sa iba para malaman ng mas marami na hindi lahat ng dinadaanan nating kalsada ay ordinaryo. Ako si Mariel, 26 years old, at nangyari ito sa amin, sa pamilya ko, nitong nakaraang taon lang. Dahil sa malapit na ang bear months at ayaw naming sumabay sa peak season sa Baguio, napagdesisyunan ng pamilya na umakyat ng mas maaga. Buo kaming pamilya, ako at ang aking mga kapatid, ang 5 years old kong pamangkin, si mama at papa at 2 tita. Sa 5 taon naming sunod-sunod na nagbabakasyon sa Baguio, isa lang ang driver namin. Kilala na siya ng pamilya. Kumbaga, may tiwala na kami. Pero ngayong taon, wala siya. At napilitan kaming kumuha ng bagong driver. Isang batang lalaki, halos kasing edad ko lang. Okay naman po ako sa long drive, ma'am. Kabisado ko na rin po ang Canon. Sabi niya habang nilalagay ang mga gamit sa van. Ngumiti lang si Papa at tumango. Hindi na kami nagdalawang isip. Tuwing umaakyat kami noon, halos lahat kami natutulog na sa biyahe. Madilim pa kasi, pero walang mintis. Pagdating sa ilang parte ng Cannon Road, biglang magsasalita si Manong, yung dati naming driver. "Ma'am sir, bubuksan ko lang po lahat ng bintana Sensya na po." Kasunod nun, patay ang radyo. Tahimik. Hangin lang ng bundok at hamog ang pumapasok. Minsan, may naririnig kaming kakaibang sipol. Mahina, parang huni ng babae. Pero iniisip na lang namin na baka galing lang sa hangin o sa makina ng sasakyan. Pagkalagpas sa spot na yun, laging may bulong si Manong. Hindi namin maintindihan. Sabay sign of the cross. Tapos balik ulit sa biyahe na parang walang nangyari. Ni minsan, wala kaming nagtanong. Sabi nga ni Papa, kanya-kanyang trip yan. Pero ngayong taon iba. Walang ginawa yung bagong driver. Diretso lang siya, parang normal na biyahe. Nagkatinginan kami ng pamilya ko nung malapit na kami sa spot. Para bang lahat kami sabay-sabay nag-aantay na magbukas ng bintana si Kuya. Pero wala. Tahimik lang. Pinilit naming bumalik sa tulog hanggang sa biglang nagsalita ang pamangkin ko. "Kuya, bakit hindi kayo huminto?" Tanong niya. Inosente ang boses. Medyo natawa pa nga ako. Pero agad ding nanlamig nung narinig ko ang sagot ng bata. May babae nakatayo dun sa malaking liko kanina Sumisigaw. Nung hindi tayo huminto, tinuro tayo tapos ngumiti. Nagkatinginan kaming lahat. Walang nagsalita. Pinilit ng driver na ngumiti. Wala yun. Baka imahinasyon lang ng bata. Madilim kasi. Pero naramdaman ko yung kaba sa tono niya. At nung sumulyap ako sa side mirror, nakita kong nanginginig ang kamay niya sa manibela. Pagdating namin sa susunod na kurba, bigla siyang napamura. "Put!"
Sino yun? Sabay preno ng malakas. Dumagundong ang sigaw ni Mama. Nagising lahat ng tulog. At sa gilid ng kalsada, doon namin siya nakita. Isang babae. Maputla, mahaba ang buhok, nakaputing damit na parang basang-basa. Nakatayo lang, nakangiti. Pero ang pinaka nakakakilabot, ang mga mata niya diretso nakatitig sa loob ng van. At alam kong hindi imahinasyon. Kasi sabay-sabay kaming lahat na napasigaw. Diretso ka, huwag kang titigil, sigaw ni Papa. Pinaharurot ng driver ang van. Pero sa bawat liko ng kalsada, naroon pa rin siya. Nasa kanan, nasa kaliwa. Minsan, nasa gitna ng kalsada. At bawat pagkakataon, mas lumalapit, mas lawak ang ngiti. Yung pamangkin kong 5 anyos, umiiyak na. Mama, andyan na naman siya, nasa bintana. Sinilip ko. At totoo, nakadikit ang mukha ng babae sa mismong salamin ng bintana. Nakangiti. Yung ngipin, kulay itim. Doon ko naalala yung mga pulong ng dati naming driver. Yung pagbukas ng bintana, yung pagpatay ng radyo. Hindi pala basta trip, may rason. Kuya, bilisan mo. Huwag mong isara lahat-at ng bintana, sigaw ko. Ano? Buksan mo lahat ng bintana, dali. Nagulat ang lahat. Pero wala nang tanong. Isa-isa naming binuksan. At sa loob ng 10 minutong iyon, dumagsa ang malamig na hangin at hamog. Wala kaming marinig kundi huni ng hangin. At isang mahina, mahaba, at malungkot na sipol. Pagkalagpas namin, kusa na lang tumahimik ang paligid. At wala na siya. Nakarating kami ng ligtas sa Baguio. Pero wala ni isa sa amin ang nakapagsalita ng diretsyo. Kinabukasan, tinanong ni Papa yung caretaker ng transient house. Sir, alam niyo ba kung bakit may mga driver na may sariling orasyon sa Cannon Road? Tumangulang yung matanda. Kasi sir, may isang dalagang namatay dyan nung dekada 70. Nahulog ang sasakyan nila sa bangin, hindi natagpuan ang katawan. Hanggang ngayon, naghihintay siya ng magpapasakay sa kanya. Kaya kung dadaan kayo, kailangan niyong ipaalam na di kayo titigil kasi pag hindi, napatingin siya sa amin. Isasama niya ang isa. Simula noon, hindi na ulit kami bumiyahe sa Baguio nang wala si Manong. At tuwing dadaan kami sa Cannon, bumubukas ang lahat ng bintana, pinapatay ang radyo, at hinahayaan ang hangin na dumaan. Hindi para sa tradisyon, kundi para makaligtas. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung ngiti ng babae. At bawat ikot ng mga gulong namin, ramdam kong parang sinusundan pa rin kami. Sana, kung sakaling mabasa nyo ito, maalala nyo rin na hindi lahat ng ngiti ay palatandaan ng mabuting hangarin. Mariel. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.